Huh! Grabing init no? Sobra, parang nasa impyerno. Pero i-unbox ko sa inyo ngayon, mapapalamig yung init ng ulo nyo. Kung mainit yung ulo ng jowa mo, lalong-lalo na yung nanay mo, pwedeng itapal to sa noo. Kaya samahan nyo ako sa bagong i-unbox natin ngayon, ang Nuvia Red Magic 5 Pro. Guys, 36 watts to. Ibig sabihin na mapapalamig nyo talaga yung phone natin. At hindi lang yon, magnetic cooler to. Pwede sa iPhone o kahit anong phone na pwedeng dumikit tong cooler na to. At kahit magnetic siya, yung ibibigay kong link sa inyo ngayon may kasama ng clip. Para kung sakaling yung phone nyo hindi magnetic, magagamit natin to kahit saan. Kaya bagong lahat, kung di ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, at subscribe lang. At bagong lahat, ito muna yung munting sponsor natin. Guys, para sa mga gamer to, sa mga mahilig sa mga shooting games at gustong-gusto yung mga controller na ganito, highly recommended ko sa inyo ang Gamesor Nova Lite. Dahil sa halagang 1,500, magkakaroon na tayo ng controller na ganito. Actually, pwede rin to sa PC kung bibili tayo ng extra dongle nito. At kung mapapansin nyo, dalawang kulay ang pagpipilian natin dito, isang puti at isang dark blue. At nagugustuhan ko yung puti dito, sobrang ganda niya. Meron siyang vibration para sa mga shooting games at accurate naman yung vibration nito. Pwede to sa Bluetooth USB-C o kahit nga dun sa wireless dongle natin na separate natin mabibili. So kung nagugustuhan nyo yung controller na gato, yung link ilalagay ko sa description at check ko rin kung meron tayong discount dyan. Okay guys, eto na yung Nuvia Red Magic 5 Pro natin na 36 watts. Ibig sabihin na kapag meron tayong charger na above 36 watts, di ba yung mga phone natin meron tayong 33, 67, 65, mga ganun no, 100, pwede natin gamitin sa cooler na to. Well, mamaya mag-test tayo ng games kung effective ba talaga yung cooler na to at ano yung mga applications na pwede rito. So, i-unbox muna natin. Sa box, meron tayong ganitong box at napakastig talaga ng box niya. Simpleng-simple lang naman. Sa loob ng box, syempre, meron tayong Type-C cable. Then, kung sakali yung phone nyo is hindi siya magnetic, pwede nyo i-fix yan dito sa magnetic sheet niya. Yun nga lang, syempre, hindi natin makakabit to dun sa kabilang phone. Kung sakaling magpapalit tayo ng phone, bibili rin tayo ng extra magnetic sheet na ganito. So, yan yung mga kasama niya sa box at separate din yung box ng clip nito. Ito yung box niya. Then sa loob, ito yung clip niya. Kung sakaling gagamitin nga natin yung clip, kung ayaw nyo nung gamitin yung magnetic sheet, pwede siya. At ang pinaka nagustuhan ko dito sa clip na to, hindi tumatama yung power button natin o yung volume rocker natin kapag gamit tong clip na to. So, may extrang clip tayo at mabibili natin yan kay Mobusane. Parang nasa 2.5 yan kasama na yung clip. So, check nyo lang sa description box o kaya sa comment section natin. So, ngayon, ito na yung Nuvia Red Magic 5 Pro natin na 36 watts. Actually, napakakulit talaga ng hitsura niya at makikita natin yung mga IC dito o yung mga ginamit dito sa cooler niya. So maraming naglalaro dun sa loob niya. Then meron ding RGB lights to na pwede natin kontrolin dun sa applications. Mamaya itutur ko kayo dun. So yung hitsura niya medyo kakaiba talaga, astig talaga siyang tignan. Yung ginamit na materials dito, yung sa loob, yung heatsink niya, syempre metal yon, pero yung kabuuan ng phone cooler nito is made of plastic. Ang pinagkaiba lang na pagka-plastic nito, hindi siya masyadong sturdy para sa akin. Like sa mga FlyDigi o Black Shark, kapag pinipisil ko talaga yung mga plastic nun, talagang hindi siya gumagalaw. Ito may pagkauga siya ng konti, pero okay lang naman. Then sa likod, ito yung heatsink natin, yan, lapat na lapat siya, talagang flat na flat. At nagugustuhan ko, hindi naman siya ganun kabigat. So, saktong-sakto lang talaga. Tapos, may power button tayo sa taas. Sa baba naman, meron tayong Type-C para sa power niya. So, sa mga nagtatanong, wala pong battery to, kailangan natin isaksak bago gamitin. Yun yung tinatanong ng iba minsan kung meron charger to o kaya kung meron siyang battery, wala po. Diretso lang sa sasakit natin. At kailangan na above 36 watts, yun yung gagamitin nating charger. So, itur ko muna kayo kung anong ida-download nyo. Pumunta tayo sa Play Store, download natin yung Gopher para maset natin yung gusto natin dito sa cooler na to, kung gaano siya kalamig o kung ano yung mga kulay na gusto natin dito sa RGB niya. So meron tayong Gopher dito. Kapag download nyo, hanapin nyo lang yung Nuvia Red Magic 5 Pro. Then sa applications na yan, meron tayong smart cooling. Dun sa manual, kapag sinagad natin, medyo lalakas yung fan nito at lalakas yung lamig niya. Then sa smart cooling naman, depende sa temperature ng phone natin at siya na mag-a-adjust para hindi siya mag-moist. Pero kung ganito kainit talaga, okay lang na isagad natin sa performance niya. Then sa RGB naman, may tatlong mode tayo dito, strobe lights, mga breathing, mga ganun. So parang tatlong ilaw lang yung nakikita ko dito. Medyo nagkukulang ako ng ibang ilaw, pero okay lang siya, astig naman siyang tignan. So yan yung makakuha natin sa applications na yan. At ulitin ko na ma-download natin yung Gopher dyan sa Play Store nga po. Okay, para maging effective yung cooler natin, i-test natin to sa Genshin Impact. At meron akong phone dito na hindi ko pa pwedeng sabihin, pero itong phone na to malapit ng lumabas, global. So ang chipset nito is the MediaTek Dimensity 8200. At malapit ko nang i-unbox para sa inyo to. Ngayon, i-test natin
natin to sa Genshin Impact. Nasa high settings tayo dito. Hindi muna tayo gagamit ng mga phone cooler. So mamaya gagamit tayo ng phone cooler para makita natin kung effective ba to. Lalong lalo na, diba, sobrang init talaga ng panahon ngayon. So ngayon itong pag-test natin dito, actually unfair talaga dahil sa init ng panahon at mainit talaga yung kwarto ko, walang ventilation. Kaya unfair talaga na mag-test tayo sa ganito kainit, which is hindi normal yung panahon natin na sobrang init. Siguro kung tamang panahon lang siguro, tamang temperature lang, hindi aakit ng mataas yung mga makukuha nating temperature pagdating sa mga tinetest natin. Pero ngayon kasi sobrang init po talaga ng panahon kahit saan tayo magpunta. So ngayon sa pag-test ko naman dito sa Mediatek Dimensity 200, sa first minute nakakuha ko ng 50 to 60 FPS. Then sa 15 minutes parang frame drop siya ng mga 30. Then pumapalo na lang po siya ng 40 to 50. At nagulat ako nung akala kong hindi na siya aakit talaga dyan. Bigla siyang umakit ng mga 50, which is walang clash at naglalakad lang po tayo dyan. Pero normal lang yun. Yung ibang phone kasi kahit naglalakad tayo, kapag naramdaman ko na mainit yung phone, hindi na siya umakit dun sa frames per seconds na gusto ko. Pero dito umakit pa rin siya. Then yung 20 minutes na parang nasa 40 to 50 siya ulit kapag may kalaban na. So pagkatapos ng isang games, 20 minutes po ako naglaro dito sa Genshin Impact sa high settings. Ang nakuha ko temperature 47 degrees Celsius. Yun yung sinasabi sa inyo kanina na unfair talaga na mag-test na ganito kainit. Pero nagulat ako sa Mediatek Dimensity 200 na kinakaya niya pa rin. At pumapalo pa rin siya ng mga 50 to 60 nung unang minuto niya. So papakita ko yung graph sa inyo. Yung average na nakuha natin dito is nasa 39 FPS lang, which is good pa rin kahit nakakuha tayo ng 47 degrees Celsius. At yung graph naman natin dito, yan pataas bababa. Nakikita nyo ba na may tumaas, may bumaba? At dun sa 15 minutes nga to 16 minutes nagulat ka ako na umakyat talaga siya ng 55 to 60. So masabi ko itong phone na to na maganda yung cooling system niya at pinipilit niya talaga ma-maintain yung frames per seconds natin habang naglalaro tayo dito sa mga high settings tulad nga ng Genshin Impact. Pero yun lang talaga yung kinaya ng temperature niya, 47 degrees Celsius, which is mainit din sa kwarto ko. So ngayon, bago natin i-testo na merong phone cooler, yung mga recommended ko palang phone na gusto nyong bilhin, nasa description box po kaya sa comment section. Merong Redmi Turbo 3 doon, mga bagong Realme GT Neo 6, mga IQ phones at marami pang iba. So i-check nyo na lang po at meron tayong mga discount dyan at marami rin kayong pagpipilian ng mga gandang phone ngayon. At balik tayo dito sa Genshin Impact, diba nakakuha tayo ng 47 degrees Celsius. Tapos 39 frames per second yung average na FPS natin. So ngayon naglaro ako dito sa Genshin Impact 20 minutes din katulad din sa kanina. At wala akong naramdaman na frame drops dito o malang frame drops. Nasa 50 to 60 frames per seconds pa rin siya. At talagang kayang-kaya itong phone cooler na to. Imagine mo 36 watts ba naman, hindi kayanin, diba? At ang nakuha nating temperature dito nasa 38 degrees Celsius lang. Actually malamig-lamig yan, kayang-kaya talaga. So effective yung phone cooler na Nuvia Red Magic 5 Pro at ang graphs naman na average natin dito nasa 54 na. Kung mapapansin nyo, ito yung graphs natin. Ang layo ng pinagkaiba talaga dun sa walang phone cooler. So palong-palo to kung gagamit tayo ng mga phone cooler at kayang-kayang Dimensity 200 halos ng mga games kapag may phone cooler. Pero sa ganito kainit talaga, kailangan talaga natin phone cooler at talagang mag-suffer yung mga phone natin kapag hindi tayo gagamit. So highly recommended ko sa inyo ang Nuvia Red Magic 5 Pro kung bibili kayo ng mga phone cooler na bago. Hindi lang po siya pampamilya, pang sports pa. Hindi, joke lang. Hindi lang siya pang magnetic, pwede rin natin i-clip yan. So yung link ilalagay ko po sa description. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At lalong lalo na kung di ka rin bago, sana i-click mo yung bell icon para updated ka sa mga gantong reviews. At sa mga parating na mga review natin ng mga phones at mga phone cooler po. So sobrang salamat po sa inyo, yung mga nasa premiere. Sobrang thank you. Sobrang lapit natin sa 100,000 subscriber. At sana matulungan niyo po ako. So once again, ako po si Paul. If you're not by my side, and I don't wanna wait, love, cause you're keeping me alive. We will love till the end of time. We'll live even when we die. I don't wanna wake up if you're not by my side. They'll have to take us to the afterlife. And I need you, you can save me. I will bleed through if you betray me. Cause I know that I'll always be the one for you. And we fall hard, yeah we fall fast. Got a few scars from our old past, but I know that I'll always be the one for you. I'll always be the one for you. Love me, hate me, you know you drive me crazy,
but I know that I'll always be the one for you. And I know that we've made mistakes, but I know that we'll be okay. Our love, it won't fade out, there's no doubt, we're here now. I know it never comes easy, believe me, I need someone I can trust, worth keeping. It never comes easy, believe me, believe me. And when my soul came crashing down, you fell in my life somehow. I want you by my side till the afterlife, till the afterlife, till the afterlife, till the afterlife. I don't wanna wake up if you're not by my side, and I don't wanna wait, love, cause you're keeping me alive. We will love till the end of time, we'll live even when we die. I don't wanna wake up if you're not by my side, they'll have to take us to the afterlife. And I need you, you can save me,